Ako si Xiao Wu at maligayang pagdating sa inyo. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at binabalot ng kapayapaan saan man kayo naroroon. Pero ngayong gabi, may isang tanong na hindi natin pwedeng takasan. Paano kung ang taong akala nating biktima ay siya palang tunay na naglalaro ng apoy sa likod ng lahat? Simulan natin sa isang detalye na madaling palampasin. Matapos ang sunog sa bahay ng mga Torrecampo, sino ba talaga ang unang kumilos? Hindi si Greg, hindi si Regina, kundi si Thea. At dito pa lang, may mali na. Bakit siya ang unang naghanap ng paraan para ituro ang sisi kay Marge? Kung inosente siya, bakit parang handa na ang script niya? Pansinin ninyo ang eksena ng kausapin ni Thea si Regina. Hindi siya galit, hindi siya hysterical, kalma siya, masyadong kalma. At ang mga salitang ginamit niya, wala namang ibang may galit sa atin kundi si Marge. Isang simpleng linya pero napakalakas ng epekto. Hindi niya direktang sinabing si Marge ang may gawa, pero itinanim niya ang ideya. Tanong ko sa inyo, sino ang mas mapanganib? Yung direktang umaatake o yung marunong magtanim ng duda? At heto pa ang mas nakakagulat, si Regina na matagal nang may sariling hinala at galit ay agad naniwala. Pero bakit? Dahil ba sa ebidensya? O dahil gusto niyang may masisi? Minsan, hindi katotohanan ang hinahanap ng tao, kundi kumpirmasyon ng nararamdaman nila. Pero teka, lilipat tayo kay Greg. Dahil dito, nagsisimula ang tunay na dilim ng kwento. Habang lahat ay nagtuturo kay Marge, siya lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Siya ang nagbayad kay Manang Yoli. Siya ang may pakana ng sunog. Pero bakit? Para burahin ang mga dokumentong pwedeng gamitin laban sa kanya. Ibig sabihin, ang sunog ay hindi aksidente. Isa itong planadong pagtatakip. Ngayon, isipin ninyo ito kung hindi nagsalita si Thea. Malalaman kaya agad ni Regina ang katotohanan? O mas lalong tatagal ang sikreto ni Greg? Dito pumapasok ang isang mas malalim na tanong. Magkaaway ba talaga sina Thea at Greg? O hindi sinasadya ni Thea na tulungan si Greg na ilihis ang atensyon? At habang nagkakagulo ang isip ni Regina, si Greg naman ay biglang naging kalmado. Pinigilan niya ang kaso laban kay Marge. Hindi dahil naniniwala siya sa inosensya nito, kundi dahil alam niyang kapag nag-imbestiga, siya ang mabubunyag. Kita ninyo ang pattern? Ang mga taong mukhang nag-aayos, sila pa ang may pinakamalaking tinatago. Samantala, sa kabilang banda, si Marge tila tahimik, pero ang katahimikang ito ay hindi kahinaan. Ito ay pagpipigil. Nang humingi ng tawad si Edward, hindi siya nagalit, hindi siya nagtanong. Parang may mas malalim siyang iniisip. At dito ako nagtataka, may alam ba si Marge na hindi pa natin alam? Dahil kung iisipin ninyo, sinabi niya na hindi kasalanan ni Edward, na sina Paulo at Thea ang may kagagawan ng lahat. Paano niya nasabi iyon nang may ganitong katiyakan? May nakita ba siya? May narinig? O matagal na niyang pinagdududahan ng dalawa? At dito papasok ang pinakamabigat na lihim, si Ashley. Anak ni Thea, pero hindi kay Edward, kay Paulo. Isang lihim na kayang sirain ng lahat. Isang katotohanang kayang magpabagsak ng buong pamilya. Ngayon tanungin ninyo ang sarili ninyo, bakit pumayag si Marge na makipag-ayos kay Paulo? Dahil ba sa pagmamahal? O dahil sa takot na masira si Jasmine? O may mas malalim pa? Dahil sa eksenang iyon, may isang bagay na napansin ko, si Paulo ang kabado. Hindi si Marge, siya ang nangako. Siya ang nagsabing wala na siyang itatago. Pero ang katawan niya, ang kilos niya, parang alam niyang hindi niya kayang tuparin iyon. At tama nga tayo. Dahil hindi pa lumilipas ang ilang sandali, bumalik na naman siya kay Thea. At dito na nagiging mas madilim ang lahat. Hindi lang pangaakit ang ginagawa ni Thea. Blackmail na ito, kontrol, kapangyarihan. Hawak niya ang sikreto at ginagamit niya ito para pilitin si Paulo. Tanong ko sa inyo, sino ngayon ang may kontrol sa relasyon na ito? Si Paulo ba o si Thea? At mas nakakabahala, bakit hindi lumalaban si Paulo? Dahil ba mahal niya si Thea o dahil mas natatakot siya sa katotohanan kaysa sa kasalanan? Samantala, sina Edward at Marge walang kaalam-alam.
Patuloy silang inaayos ang mga pirapirasong bahagi ng kanilang pamilya habang sa likod nila unti-unting sinisira ito muli. At huwag nating kalimutan ang mga katulong. Sila ang tahimik na saksi, nakikita nila ang lahat. Alam nila ang katotohanan, pero pinili nilang manahimik, takot, o baka alam nilang mas delikado ang magsalita. Pero heto ang twist na maaring magbago ng lahat ng pananaw ninyo. Paano kung si Marge ay hindi ganap na inosente? Paano kung matagal na niyang alam ang tungkol kay Ashley? Paano kung ang pakikipag-ayos niya kay Paulo ay hindi dahil sa pagpapatawad, kundi isang paraan para bantayan siya? Para hulihin siya sa mismong kasinungalingan niya? Balikan ninyo ang mga eksena. Ang mga tingin ni Marge, ang mga sagot niyang parang may laman. Hindi ba't parang naghihintay siya? Hindi ba't parang may hinihintay siyang pumutok? At kung totoo iyon, ibig sabihin, hindi lang si Thea ang marunong maglaro ng isip. May sarili ring laro si Marge. Isang mas tahimik, pero mas mapanganib. Ngayon, mas lalo pang lumalalim ang bangin sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan dahil habang iniisip ng lahat na kontrolado nila ang sitwasyon, isa-isa nang lumalabas ang mga bitak na hindi na kayang itago. Dito natin simulang tingnan si Greg. Sa panlabas, mukhang siya ang pinakamalamig sa lahat matapos ang sunog. Pero kung susuriin mo ang bawat kilos niya, hindi ito katahimikan ng taong ligtas, kundi katahimikan ng taong laging nakikinig sa paparating na pagbagsak. Bakit siya laging tumitingin sa paligid bago magsalita? Bakit parang bawat tanong ni Regina ay sinusukat niya muna bago sagutin? Tanong ko sa inyo, kapag ang isang tao ay takot sa simpleng tanong, ano ang mas malalim na tinatago niya? At dito nagsisimula ang unang pagbasag ng kanyang kontrol dahil may narinig si Regina mula sa mga katulong. Hindi malinaw, hindi buo, pero sapat para magduda siya muli. May nabanggit na pangalan, Manang Yoli, at sa sandaling iyon parang may nahulog sa isip ni Regina. Kasi kung totoo ngang si Marge ang may gawa, bakit may ibang pangalan na lumilitaw sa likod ng sunog? Ngayon, pansinin natin si Thea. Mas nagiging agresibo ang kanyang galaw. Hindi na siya simpleng nag-iimpluwensya, lumalawak na ang kanyang kontrol. Si Paulo ngayon ay parang nakasandal sa pader. At ang mas masakit, hindi siya natatakot dahil mahal niya si Thea, kundi dahil alam niyang isang maling hakbang lang, guguho ang lahat ng tinatago niya. Pero heto ang mas nakakagulat na pagliko, habang mas humihigpit ang hawak ni Thea kay Paulo, unti-unting lumalabas ang ibang ugali ni Marge na hindi pa natin nakita noon. Sa isang eksena na tila walang saysay, napansin niya ang pag-iwas ng tingin ni Paulo sa kanya. Isang segundo lang, pero sapat na para mapansin niya. At doon ko gustong itanong sa inyo, ang taong inosente ba ay ganoon kabilis makabasa ng kasinungalingan o ang taong sanay na sa sakit? At dito papasok ang unang malaking pagbabago ng direksyon. Dahil hindi na lang simpleng akusasyon ang nangyayari, nagsisimula nang maghanap si Marge ng pattern. Hindi siya diretso magtanong, hindi siya nag-aakusa. Pero bawat salita niya kay Paulo, parang sinusukat niya ang reaksyon nito. At si Paulo mas lalo pang kinakabahan. Bakit? Dahil alam niyang hindi na siya basta nagsisinungaling, nahuhuli na siya sa paghinga. Samantala, si Edward ay unti-unting napapansin ang kakaibang distansya sa pagitan nila ni Marge. Hindi niya maipaliwanag pero may pakiramdam siyang may isa pang layer ng katotohanan na hindi pa niya nahahawakan. At dito lumalabas ang mas masakit na tanong, kapag ang isang relasyon ay nabasag na ng pagtataksil, posible pa bang maramdaman ang katotohanan kahit hindi pa ito sinasabi? Ngayon bumalik tayo kay Regina. Dahil siya ang susi sa susunod na gulo. Unti-unti siyang nawawalan ng tiwala kay Thea, hindi dahil nahuli niya ito, kundi dahil sa sobrang perpekto ng kwento nito. Alam ninyo ba ang pinakadelikadong kasinungalingan? Hindi yung halatang gawa-gawa, kundi yung masyadong organisado para questionin. At doon nagsimulang magbago ang tingin ni Regina kay Thea. Isang tingin na dati ay puno ng tiwala, ngayon ay puno ng pagsusuri. At kung mapapansin ninyo, si Thea ngayon ay nagiging mas desperado, mas mabilis magsalita, mas agresibo ang pag-frame kay Marge. Parang hindi na siya nagkukwento, parang siya na mismo ang gumagawa ng realidad. Pero heto ang ikalawang twist,
Sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi pa napapansin ng karamihan. Si Greg ay hindi lang nagtatago ng krimen. May isa pa siyang kinatatakutan. At iyon ay hindi si Marge, hindi si Regina, kundi ang posibleng paglabas ng isang ebidensyang hindi niya na kayang kontrolin. Dahil may isang dokumento. Isang bagay na akala niyang nasunog na. Pero sa isang sandaling pag-uusap, may nabanggit si Manang Yoli bago siya tumahimik. Isang pangalan, isang lagda. At sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Greg. Hindi galit, hindi takot, kundi pagkilala. Ngayon tanungin ko kayo, bakit parang ang taong may pinakakontrol sa sitwasyon, ang siya ring unang nawawalan ng kontrol sa sarili niya kapag may nababanggit na maliit na detalye? At habang umiikot ang lahat ng ito, si Paulo ay tuluyang nahuhulog sa bitag ni Thea. Pero hindi na ito simpleng relasyon. Ito ay isang palitan ng kapangyarihan. At ang bawat pagkikita nila ay parang negosasyon na may kasamang pagbabanta. At sa isang eksena, halos umamin si Paulo pero huminto siya. Bakit? Dahil sa isip niya, isang imahe lang ang pumipigil sa kanya, si Marge. At dito pumapasok ang pinakamabigat na tanong sa episode na ito. Sino ba talaga ang mas kinatatakutan ni Paulo? Ang babaeng nagmamay-ari ng sikreto niya o ang babaeng posibleng mawala sa kanya kapag nalaman ang katotohanan? Ngayon, bumalik tayo kay Marge. Dahil dito natin makikita ang mas malalim na pagbabago. Habang mas lumalalim ang gulo, mas lumalakas ang katahimikan niya. At ang katahimikan na ito ay hindi na simpleng pagtitiis. Parang ito ay paghahanda. Parang may hinihintay siyang eksaktong sandali para bumaligtad ang lahat. At kung susuriin ninyo ang paraan ng pagtingin niya kay Paulo sa huling sandali, may kakaibang lamig. Hindi ito galit, hindi ito sakit. Parang alam niya na ang susunod na mangyayari, pero hinahayaan niya lang itong maganap. At dito ko iiwan ang mas malaking tanong na unti-unting bumabalot sa buong kwento. Paano kung ang buong akusasyon kay Marge ay hindi aksidente, kundi bahagi ng mas malaking plano na matagal na niyang alam? Paano kung habang si Thea at Greg ay abala sa pagtakip ng kanilang mga sikreto, si Marge naman ay tahimik na nag-iipon ng bawat kasinungalingan, bawat galaw, bawat pagkakamali nila para sa isang sandaling hindi pa natin nakikita? At kung totoo iyon, sino talaga ang biktima sa kwentong ito? At sino ang tunay na nagdidikta ng kapalaran ng lahat mula pa sa simula?